Magandang araw! Narito tayo ngayon sa JFM Studio at may makakasama tayo ngayon na isa sa pinakamahalagang tao sa likod ng JFM Group of Business. Bago niyan, ako nga pala si Jackie, one of the digital staff of JFM Group of Business, at bilang pagsisimula sa ating programa, tunghayan natin ang regalo ng JFM E-Bikes Trading. This season of giving, JFM E-Bikes Trading brought you the early Christmas gift. Ang pamaskong handog ng JFM E-Bikes with exciting promos and free gifts, kaya bili na sa JFM. Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab na at makuha ang exciting na early gifts ng JFM E-Bikes Trading. At eto na nga, samahan nyo ako sa pakikipanayam sa CEO ng JFM Group of Business. Walang iba kundi si Sir John Francis Manuel. Good morning, sir. Good morning, Jackie, and good morning sa mga viewers po natin dyan. So, bago ang lahat, sir, napapanood na sa YouTube at Facebook ang mga pamimigay nyo ng maagang pamaskong handog sa mga JFM customers. Bakit nyo naman ito ginagawa, sir? Ano yung nag-udyok sa inyo? Bakit nyo ito gawin, sir? Ayun, ginagawa natin yung Jackie kasi minsan na kaming tinulungan yung mga nating client natin dyan. Kaya masaya kong nakikitang nakakatulong ako kahit konting paraan lang. So, yung pamimigay namin, ano lang yan, parang konti lang natulong para sa mga clients natin. Kilala na ang JFM dahil sa business, sir. Paano nyo naman ito sinimulan? Paano nyo sinimulan ang pag-business about sa JFM Group of Business? So, dati, dalawa lang kami ni Princess. So, yun, sa bahay lang nung una. And then, naisip-isip namin na mag-start ng konting ano lang dito sa Banwar. So, ito, sa second floor. Yun yung maliit na rent dyan. So, nung pumasok ang COVID, naging digital na kasi lahat. So, pag sinabing digital, more on computer, ganyan, cellphone. So, yun nga, nag-lockdown and sabi ko, naging digital. Tapos, naging sikat yung e-commerce na business. And then, mga logistics, ganyan. So, yun. Naisipan namin na mag-boss o kaya gumamit ng Facebook ads. Yun yung nagpasikat kay JFM. Tapos nung patapos na yung COVID, nag-expand kami through bikes and variety store, farm supply. And then after that, naging sikat yung e-bikes. So trinay namin na i-advertise. So yun nga, nag-click siya and then yun. So from isang branch, naging 10 na siya ngayon. Ito, sir, usapang business. Ano naman yung pinakamalaking hamon sa inyo na hinarap nyo sa pagpapatakbo ng negosyo, sir? So, yung hamon, yung COVID sana, pero hindi Yun yung nagpa-boom. Okay. So, yung hamon niya ngayon is yung maintenance ng business. So, yun nga, ang dami expenses, tapos, ayan, mga benefits na binabayaran, tapos mga rents, ganun. And then, ayun, pagpasok kasi yun itong year na to, ang daming bagyo. Sunod-sunod yung bagyo, kaya, yun, alam mo na, sa business, pag madaming bagyo, talagang babagsak ang sales. So, yun, maintenance lang ang malaking hamon ngayon kung paano solusyonan itong mga bagyo na to na pumasok sa atin. Yun, yung hamon natin. So, after naman ng mga hamon na nalagpasan, sir, ano yung mga biggest achievement mo naman, sir, as a business owner? So yung biggest achievements namin, yun, nakabili ng 2 sasakyan, tapos yung bahay. And then, madaming staff na natutulungan ngayon. So, yan, saka madaming napapasayang mga customers, mga clients, na ganun. Mga professionals yan na natutulungan natin. All in all, sir, sa mga business nyo, ano yung mga estratehiya para sa pagpapalaki ng iyong negosyo, sir? So, strategy, ang number 1 dyan yung mindsetting. So, yung mindset, inaayos ko muna, yung mindset ko, tsaka inaayos ko rin yung mindset ni Princess. Para dalawa kami, Sa management kasi, magkaiba kami ng expertise. So, ako sa marketing, siya sa sales. So, kumbaga, nagja-jive siya. Pero gusto ko malalaman niya rin yung marketing para in case mapalago ang negosyo. Isa sa business nyo ang e-bikes trading, sir. Ito, yung ang daming katanungan na inaano ng taon, ilang beses ba kayo nagpaparefill sa
mula sa supplier ng e-bike, sir? So, weekly siya eh. Dati weekly. Noong 2023, weekly yan na nagpaparefill kami ng, ng mga e-bikes, stocks. Pero pagpasok nga ng 2024, medyo na lang, naging 2 times a week, or hindi, 2 times a month. And then, ngayong pagpasok, November, once a month na lang eh. So, sana nga ngayong December, baka ulitin na ulit natin yung weekly na pagpaparefill. Yes, sir. Hopefully. Oo. Sa lahat naman ng business nyo, sir, ito talaga yung pumapatok, no, yung JFM e-bikes trading. Paano nyo ba ito minamanage? Dahil ang dami ng branches. Kung tutusin, sir, 10 branches and baka may plano pa kayong mag-branch out ulit. Ayun And paano nyo ito minamanage, sir, sa pagmamarketing po ng e-bikes po? So, yung marketing, ginagawa natin usually sa advertisement. And then, trinitrain natin yung mga sales natin, mga CSR, para sila na bahala dun sa mga branches nila. Kasi, in the first place kasi, hindi ko sila magalamay, may isa-isang puntahan. So, yun nga, yung ginagawa natin, trinitrain natin mga CSRs, mga TOD natin, mag-sales talk, mga ganun. Para sila na bahala. Yes. Yan. So, ano pa? Si Princess, usually siya yung sumasagot sa mga discounts kasi halimbawa kung may power of discount ka kasi, yun yung number 1 na sa e-bikes. So, usapang financial, sir, hindi ba mas malulugi ka dahil nung dumami na yung mga stock mo, sir, syempre mas tumaas na rin yung expenses. Hindi ba mas malulugi ka doon, sir? Ang iniisip ko ngayon, through mindsetting din, mina-mindset ko yung sarili ko na hindi yan expenses, kundi nakakatulong. So, yun yung number 1 na mindset ko. So, ang iniisip ko ngayon kung paano solusyonan, kung paano bigyan ng maraming trabaho. So, hindi yung expenses na ang iniisip natin dyan. So, yung makatulong na lang. Yeah. Kitang-kita naman na nakikilala ang pangalang JFM nang dahil sa advertisement, di ba, sir? At sa mga materials online na inilalabas ng digital team, sir. So, usapang booking naman tayo, sir. Ano ba yung mga offered services or coverage ng booking services, sir? So, yung booking services naman natin, basta kailangan ng appointment, ino-offer or sineservisan natin ganun. So, lahat ng appointment, nandun, in general kasi yung booking. So, gusto rin pasukin sana yung booking doon sa mga hotels, mga ganun, mga airlines. Sana pwede rin tayo doon. So, yun na yung magiging plan din natin next para ma-expand pa yung mga negosyo niya. Paano yun, sir, yung ibibigay mo na lang yung details mo? Kunwari ako, sir, magpaparenew ako ng license ko. Bibigay ko na lang ba yung details ko sa inyo, sir? Then, yung the rest na gagawin, sir, sa JFM na lang ba yun? Bahala na si JFM lahat doon. Okay? So, ino-observe naman natin yung privacy law. So, yun nga, kailangan lang natin ng yung contract, ng SPA, o kaya yung mga authorization. Yan yung number 1 na natin para safe tayo. Yes, hassle-free, effortless na rin yung mga appointments and fast and easy scheduling naman talaga sa JFM. So, dito, sir, sa next na business nyo about CCTV naman tayo, sir. Ano yung nagpudyok sa inyo para gawin ulit itong another business nyo, sir? Okay, so yung sa CCTV naman, ito kasi, nung may nangyaring incident doon sa isang branch natin, 10,000 yung nawala. So, sabi, review yung CCTV, nakita na kulang yung yung binigay talaga ni client. So, naisip ko na, bakit kaya di pwedeng sabi ko. So, naisip ko, naging idea ko ulit, na tong CCTV nito for security and para sa safety ng business. So, yan. Security sa bahay, security ng business, at lahat, basta, makikita mo kasi yung mga staff mo, makikita mo kasi naka-online natin yan basta may wifi ka doon, tapos connect mo yung CCTV mo, makikita mo na lahat. So, makikita mo yung ginagawa ng staff, tapos mga client na pumunta, at sa gabi, nakikita mo rin yung safety nung negosyo mo kung walang pumapasok na mga magnanakaw, mga ganun. Okay? So, for safety talaga yung CCTV. Napakalaki naman talaga yung maitutulong ng CCTV sa buhay ng isang tao. Ito, sir, may nababalitaan kasi kami na
connected na daw ngayon ang e-bikes at saka CCTV, sir. So, yun nga, naging connected na kasi, naging previous natin. Via home credit siya, ha? So, pag nag-avail ka via home credit, meron kang 3 wheels at saka 4 wheels. So, yun, meron kang CCTV o kaya yung smart cam. Kung bibili ako ng big unit, sir, yung 3 wheels and 4 wheels, naka-sale ba yun, sir, plus CCTV na? Or hindi, sir? Yun nga. So, For cash basis naman ito, sir. For cash basis, usually, basta pag binili mo siya sa SRP niya, nandun yung nandun yung free natin. Pero, pag home credit naman, nandun pa rin. So, pag cash basis kasi usually, saka pag humingi ka ng discount, mawawala yung mga previous pag wala yung discount. Ganun. So, napakaganda nga naman talaga ng mga promos ng JFM. Guys, legit talaga to. Legit yung mga promos ng JFM. Ngayon, sir, nababalitaan namin na another business to put up na naman ang JFM. Anong business ba yun, sir? So, ito yun, di ba, nag-BSREM ako. So, real estate management. And then, napasa na natin yung real estate appraiser. So, yun, ang magiging next na negosyo rate natin. After may pasa ulit yung brokerage, ayan, magiging na siya, JFM Realty. So, ito yung tinatawag kong Just for Mankind Realty. So, ito yung makakatulong sa lahat or magkakaroon ng solusyon lahat ng may problema sa real estate. Palaban nga naman talaga ang JFM, sir. So, habang lumalago ang business mo, marami ka rin natutulungan na mga staff and also the clients. Kundi pati na rin yung mga employees, mga ganun, sir. So, ito, sir, another question for the next incoming 5 years, sir. From now, maybe, what are your future plans for business and upang mapalawak pa ang JFM group of business, sir? So, after 5 years, ano ba? Ang plan ko kasi or goal ko dati is magkaroon ng yung short-term goal, magkaroon ng 100 to 1,000 staff. And then, sa yung 5 years na yan, baka siguro pwede ako magkaroon ng 5,000 to 10,000 staff na. So, yun yung natin. Parang kumbaga mahirap man pero nandun na. Kumbaga future plan na. Yes. Okay? So, mga negosyo na papalaguhin lang yung mga negosyo like real estate. Kasi yung final na business ng isang negosyante ay yung pagkakaroon ng real estate business. So, ito yung magiging developer ka na, tapos house and lot, binebenta mo na, tapos mga condos, mga ganun, mga usually mga subdivided lots, so subdivision. Yan na yan. Parang kumbaga, bilyar. Bilyar City. Yan. The next money billion. Bilyar Manuel. Ay, Manuel Bilyar. Ano naman yung sir, may papayo mo sa mga nagsisimula pa lang ng kanilang negosyo? Any tips, sir? Consistency is the key. Basta ulit-ulitin mo lang, nandun yung mindset mo na kung bumagsak ka, babangon ka. Sabi nga nila, natuto tayong maglakad dahil sa pagbagsak. Di ba, nadadapa lagi. So, yun nga, halimbawa, pag nag-umpisa ka, tapos bumagsak ka ulit, babangon ka ulit, ganun. Hindi yung pag bumagsak ka na, hindi mo na itutuloy. Hindi, mali yun. So, dapat yung mindset natin ang unahin natin. Dapat, kung ano yung naumpisan mo na, sige lang ng sige. Kasi yung mistakes mo kasi doon ka magkakaroon ng learnings. Yes. Ayan. So, yun nga yung sinabi ni sir na sa pagbi-business, dapat maganda talaga yung mindsetting nyo. So, sir, salamat sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa binigay niyong oras sa pakikipagpanayam sa amin at sa pagbabahagi ng inyong karanasan sa amin at sa mga nanonood na rin, syempre, sir. Na naway, sir, ito yung magsilbing inspirasyon and guide sa mga taong nakakapanood ng video na ito. Dito na po nagtatapos ang pakikipanayam natin sa CEO ng JFM Group of Business. Maraming salamat po sa mga nanonood. Kaya sad ka pa? JFM na! Where quality bikes are affordable. This season of giving, give your loved ones the best gift. A quality e-bikes available at JFM e-bikes trading Ilocos wide. We have 2 wheels, 3 wheels, and 4 wheels with different models.
Now with 10 display centers around Ilocos. Main branch located at Barangay Banuar, San Juan, Ilocos Sur. Badoc branch located at Barangay Gareta, Badoc, Ilocos Norte. Sinite branch located at Barangay Jordan, Sinite, Ilocos Sur. Cabugao branch located at Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur. Magsingal branch located at Barangay San Vicente, Magsingal, Ilocos Sur. Bantay branch located at Barangay Agaybantay, Ilocos Sur. Santa Catalina branch located at Barangay Pangada, Santa Catalina, Ilocos Sur. Vegan branch located at Barangay 8 Vegan City, Ilocos Sur. Camden branch located at Barangay San Jose, Camden City, Ilocos Sur. Santa Cruz branch located at Barangay Sidawen, Santa Cruz, Ilocos Sur. Visit and buy now. For more inquiries, contact us at 0936 608 2578 or via Messenger JFM e-bikes. Visit our display website through the QR code.